Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1561. Hey! Nung nalaman naming mga aristokratikong pamilya na 2 danger zones lang ang maaari naming piliin, alam ko na talagang pipiliin nila ang Bright Snow Mountain, na mas malapit at hindi masyadong delikado. Natawa si Nash at idinagdag, ngunit salamat sa kabutihang palad na isip ni Jack ang isang plano at nakipagkasundo sa lahat ng maaga. Ito ay kung paano namin nagawang pigilan ang mga puwersa mula sa dagat na matagumpay na mag-udyok sa pagitan namin. Noon lamang namin maibabalik ang kayamanan ng hindi nagdurusa ng malaking pagkalugi. Tama, totoong maswerte tayo kay Jack, napakatalino at malakas sa pakikipaglaban. Napatay niya ang napakaraming mandirigma mula sa Hall of Divine Royal, at noon lang sila sumuko sa pag-atake sa atin at pagtakas. Emosyonal si Kenneth nang maisip niya ang nangyari ilang araw na nakalipas. Ang mga halimaw ng Blackwind Island ay hindi lamang malakas, ngunit madalas silang lumitaw sa mga grupo. Sa palagay ko ay napakalakas ng puno. Isang elder sa pinakamataas na katayuan ng tunay na Diyos mula sa pamilya Lucas ang talagang pinatay nang hindi siya nag-iingat. Ang isa pang elder mula sa pamilyang puti ay nagsalita ng may matinding panghihinayang. Kakaiba nga ang punong iyon. Sino ang nakakaalam kung bakit napakalakas nito? At matalino rin ito. Buti na lang at hindi ito makagalaw. Kung makatakbo ito tulad ng mga halimaw, mas mahirap para sa atin na labanan ito. Nagsalubong din ang kilay ni Nash. First time nilang makakita ng ganitong puno. Sa tingin ko may kinalaman ito sa bolang bato. Pinag-isipan ito ni Jack at nahulaan, sinabi ng mga tao ng Hall of Divine Royal na mayroong isang makapangyarihang sinaunang puno sa isang lugar sa kalaliman ng Danger Zone, at nakita pa namin ito. Ibig sabihin, ang lahat ng sinaunang punong iyon ay magkapareho ang uri, at ang tanging punto ng pagkakapareho sa pagitan nila ay lahat sila ay may stone orb sa mga ito. Kaya sa tingin ko ay may kinalaman ito sa bolang bato. Dito, huminto sandali si Jack bago nagpatuloy, at saka, may napansin akong kakaiba. Ano ito? Agad na napatingin ang lahat kay Jack sa paghihintay, puno ng kuryosidad ang kanilang mga mata. Habang kinukuha ko ang bolang bato na ito, napagtanto ko ang isang problema. Talagang sinisip-sip nito ang chi sa maliit na dami. Hindi ko maiwasang maghinala at isipin kung ito ay isang uri ng buhay na bagay. Kung kaya nitong sumipsip ng chi ng mag-isa, hindi ba nangangahulugan ito na kaya nitong linangin ang sarili? Hindi nagpatalo si Jack sa paligid. Pinisil niya ang kanyang palad at kinuha ang stone orb mula sa kanyang martial ring, ipinakita ito sa lahat. Talagang sumisip-sip ito ng chi, ngunit hindi sa napakabilis na bilis. Napakabagal. Natigilan ang lahat pagkatapos nilang pagmasdan ito sandali. Bakit nila sisip-sipin ang chi? Maliban na lang kung talagang linangin nila ang kanilang sarili. Kumunat ang noo ni Kenneth. Marahang itinulak ni Lancelot ang kamay sa ibabaw nito at inilapit ang tenga dito. Kakaiba, wala lang. Hindi rin parang buwang. Don't tell me this is some kind of egg. Humagalpak ng tawa si Mason pagkatapos niyang sabihin iyon. Haha, huwag kang masyadong magsalita. Bukod sa kakaibang kulay nito at sa katotohanang may kakaibang inscription sa ibabaw nito, ang bagay na ito ay parang fossil ng itlog ng dinosaur kung ihahambing sa laki nito. Siguro itlog talaga ito ng halimaw. Kung ganoon nga, baka wala itong kinalaman sa pagpasok sa totoong Diyos. Hindi pwede. Umiling si Lancelot. Kung ito ay isang fossil, bakit ito sumisip-sip ng chi ng mag-isa? At saka, bakit ito lilito sa ibabaw ng 7 malalaking puno sa 7 dangers? Sa palagay ko, ang lahat ng ito ay hindi nagkataon. Sa halip parang may espesyal na nag-ayos nito, specially arranged. Ang mga salita ni Lancelot ay maliwanag na tumama sa loob ni Jack. Ngayong binanggit mo ito, sa tingin ko ay inayos na ito ng mga tao mula sa nakaraan ng mag-isa ang bagay na ito at inilalagay sa mga danger zone, kaya mahirap para sa mga tao na mahanap ito. Og, sumasakit ang ulo ko dahil dito. Sa palagay ko ay hindi tayo makakakuha ng anumang impormasyon tungkol dito sa loob ng ilang sandali. Iniisip ko kung may nahanap na ba ang master ng Divine King Sect pagkatapos magsagawa ng pananaliksik sa loob ng mahabang panahon. At saka, mayroon siyang ilang mga itlog sa kanyang pag-aari. Bumantong hininga si Nash at dahan-daang nagsalita. Kabanata 1562. Totoo iyan. Napakaraming araw na ang lumipas. Siguro kung may nahanap na sila. Mukhang kailangan nating maghanap ng oras para bisitahin ang Divine King Sect. May naisip din si Jack at hindi napigil ang sabihin, yung puwersa sa teritoryo ng dagat, sa tingin ko ay tinatawag itong Hall of Divine Royal. Parang magkakaugnay ang mga pangalan ng Hall of Divine Royal at ng Divine King Sect.
May koneksyon ba ang dalawang puwersang ito? Alam ko, hindi niya akalaing magsasalita ang unang elder sa sandaling ito, noong bata pa sila, sa palagay ko ay kapwa sila disipulo ng iisang Panginoon. Nagkagusto sila sa iisang babae, at hindi ipinaliwanag ng babae ang kanyang nararamdaman sa dalawa. Noong una, ang babae ay kasintahan ng Panginoon ng Divine King Sek, ngunit kalaunan ay sa tingin ko ay nahuli siya sa kama kasama ang master ng Divine Hall at ang Sek na pinatay, ang mga alagad ay naging mga kaaway mula noon. Dito, huminto sandali si Kenneth bago nagpatuloy, at sa pagitan ng dalawa, pinili ng master ng Hall of Divine Royal na umalis sa mainland at pumunta sa karagatan. Kaya ang master ng Divine King Sect ay ang kapwa-disipulo ng kasalukuyang master ng Hall of Divine Royal. Talagang nag-apprentice silang dalawa sa ilalim ng iisang master. Hindi ba magiging mahirap kung magpasya ang dalawang puwersang iyon na makipag-alyansa? Sino ang makakalaban sa kanila noon? Nagdilim ang ekspresyon ni Titus pagkatapos niyang marinig ito. Wika niya na may pag-aalalang tono. Hey, I don't think it's happening. Kahit na ilang taon na silang hindi nag-interact at hindi na sila masyadong nakikitang mortal na magkaaway, at nabawasan na ang awayan sa pagitan nila, naniniwala pa rin ako na hindi sila mag-cooperate sa isa't isa. Ang master ng Divine King Sect ay medyo maganda ang character. As for the master of the Hall of Divines, not a nice person, after I don't a nice person with him, lahat, niligaw niya ang kasintahan ng kanyang kapwa-disipulo. Mukhang hindi sila gagawa ng alyansa kahit anong mangyari. Wala tayong dapat ikatakot kung ganoon. Mapait na ngiti ang ibinigay ni Jack at may emosyong nagsalita, sino ba ang nakakaalam na ang dalawang disipulo noon ay talagang magiging Panginoon ng gayong makapangyarihang puwersa. Sige, lahat, magpahinga na kayo. Nakakuha na kami ng napakaraming masiglang damo sa pagkakataong ito. Sapat na ito para sa pagtatanim ng lahat sa loob ng ilang panahon. Lalo na para sa mga nasa advance na yugto ng katayuang tunay na Diyos, kailangan mong magtrabaho ng husto. Kung makakahanap si Jack ng isang bagay mula sa Stone Orb, at matuklasan namin ang paraan para magawa ito, magkakaroon ka ng ultimate chance status. Nash flashed a satisfied smile and told everyone to leave and rest muna. Itinago ni Jack ang lahat at umakbay, binuhat si Kylie at binuhat papunta sa tinutuluyan niya. Daddy, hulaan mo kung anong antas ng cultivation ko ngayon. Agad na tanong ni Kylie na nakangisi. Gusto ng maliit na babae na bigyan ng sorpresa si Jack kanina. 6th grade martial artist ka pa nung umalis ako. Sa itsura mo, siguradong hindi. Ka lang 7th grader. Hindi ka magiging masaya kung ikaw ay nasa ikapitong baitang. Naisip ito ni Jack at sinabing, sa tingin ko, ikaw ay dapat na ikaw ay isang ikawalong baitang martial artist ngayon, tama ba? Hehe, napahagik si Kylie nang marinig iyon. Kung nakabalik ka ng 2 araw kanina, Daddy, 8th grade martial artist na ako. Pero nakapasok na ako sa 9th grade kahapon. At si Mommy naman ay nakapasok na sa level ng 9th grade Grandmaster. Huwag mong sabihin sa kanya na sinabi ko sa iyo. Gusto kanyang bigyan ng surpresa. May kulit na babae. Narinig ito ni Jack at marahang tinapik ang ulo ng kanyang anak. Before I know it, 7 years old ka na pala, napakabilis ng panahon. Oh, tama. Sabi ni Mommy, gusto niyang mabilis na makapasok sa demigod status. Kapag nagawa niya, makakalipad na siya. At masusundan ka niya kahit saan ka pumunta, at may pagtanggol din niya ang sarili niya. Kabanata 1563. Mabilis na may naisip si Kylie at sinabi niya kay Jack ang lahat ng ito. Sige, nakuha ko na. Good girl? Sa susunod na may iniisip ang mommy mo, sabihin mo kay Daddy. Understand. Nakangiting sabi ni Jack kay Kylie, sige. Ihahatid ko kayo ni Mommy sa baba ng bundok para maglaro sa gabi. Paano na? Okay. Yay! Pwede tayong lumabas para maglaro. Tuwang-tuwang sigaw ni Kylie. Sa gabi, hindi nagmamadali si Jack sa pagsasaliksik sa Stone Orb. Sa anumang kaso, taglay na niya ito, at mayroon siyang oras upang pag-aralan ito. Pagkatapos niyang samahan ang kanyang anak na babae at asawa sa ilalim ng bundok, nagpahinga siya ng buong gabi. Kinaumagahan, kukunin na sana ni Jack ang Stone Orb para pag-aralan ito. Hindi niya akalain nakakalag ka rin ni Fiona sina Andrew, Theodore, at Joanne para makita siya sa mga oras na ito. Nang makita niya silang apat at ang nakangiting ekspresyon ni Fiona, alam ni Jack na tiyak na may inaabangan si Fiona. Kinaladkad pa niya ang kanyang ina. Jack, hindi ba sinabi ni Third Young Mistress Cabello na ibibigay nila sa iyo ang ilang kayamanan nila ang tubig na panlinis ng bone marrow o kung ano? Anong nangyari? Nakalimutan ba niya? Nakangiting tanong ni Fiona. Tama, Jack. Gusto ka naming makita kahapon, pero sabi ng nanay mo, nagsusumikap ka daw sa labas.
Kaya pinipigilan niya kaming makita ka para makapagpahinga ka ng maayos. See, we care about you. Napatingin din si Theodore kay Jack na may ngiti sa labi. Huwag kang mag-alala, kayong apat lang ang nandito, kaya hindi magiging problema. Isang patak lang bawat tao ay magagawa na. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jack at naglabas ng isang maliit na lalagyan ng porselana. Pagkatapos ay naglabas siya ng 4 pang bote at naghulog ng isang patak ng bone marrow cleansing water sa bawat isa sa 4 na bote. Pagkatapos ay itinulak niya ang mga ito sa lahat. Hindi ba masyadong maliit ang isang patak? Kinuha ni Andrew ang bote sa kamay ni Jack at sumimangot. Tila hindi siya masaya. Jack, I'm sure you have more in that bottle. Grabe, ang ganda-ganda ng anak ko, and she's married to you. And our family has treated you well. Bakit ba ang kuripot mo? Hindi ka ba masyadong kuripot, isang patak lang ang binibigay mo sa akin? Hindi rin masaya si Fiona. Nagsalita siya sa maasim na tono. Nagdilim ang ekspresyon ni Jack nang marinig niya ito. Matanda na kayong lahat kaya ang isang patak ay sapat na para maglinis ng buong katawan. Kailangan mo lang ihalo sa mainit na tubig at ibabad sa tubig ng kalahating oras, tapos pwede ka nang maging first-grade martial artist. Hindi pa ba sapat yun para sa'yo? Tsaka, kahit kuripot ako, kahit isang patak lang ay hindi ko naman ibibigay sa nanay ko, di ba? Matigas na pagpapatuloy ni Fiona, kung gayon, paano namin malalaman na palihim mong bibigyan ang nanay mo ng isa pang patak mamaya? Hey, pwede kitang bigyan ng 2 patak kung gusto mo pero hindi kakayanin ang katawan mo. Hindi mo lang lilinisin ang katawan mo, mamamatay ka rin habang nakababad ka sa tubig. Mag-isip ka nga, wika ni Jack na may malamig na ngiti sa labi. Kabanata 1564, Hihingal. Humugat ng malalim na hininga si Fiona matapos niyang marinig ang sinabi ni Jack. Natakot siya ngayon. 2 drops will kill you. Di bale, I'll take 1 drop. Salamat, young Master Jack. Binigyan ni Theodore si Jack ng kamao sa palad na saludo, ang kanyang emosyon ay nagkagulo. Sobra-sobra na ang pag-provoke ng kanyang anak kay Jack noon, pero maayos pa rin ang pakikitungo sa kanya ni Jack. Naawa ito sa kanya. Marahil ay karapat-dapat na mamatay ang kanyang anak. Hey, huwag kang mag-alala. Tumawa si Jackie. Saka lang lumabas ng kwarto sina Fiona, Andrew, at Theodore. Third young Mistress Cabello stole this treasure, right? Parang gusto ka talaga niya. Papagalitin ba siya ng amo ng pamilya Cabello dahil dito? Pagkaalis ni Fiona at ng iba pa, tanong ni Joanne na may pag-aalala sa boses. Huwag kang mag-alala, Nay. Mabait na tao si Master Cabello. Sinabi sa akin ni Daniela na alam ito ng kanyang ama, at siya mismo ang nagbigay nito sa atin. Ngayon ay maayos na ang relasyon ng aming mga pamilya. Naniniwala ako na hindi na ito tulad ng dati, kung saan ang 2 pamilya ay nakita ang isa't isa bilang mortal na magkaaway. Ngumiti si Jack at siniguro si Joanne. Ma'am, saka ako makakapag-relax. Wala na akong pakialam sa paglilinang sa sarili ko. Masyado na akong matanda. Siguradong huli na ang lahat para simulan ko ang pagsasanay ngayon. Kung hindi ako maaaring maging isang manlalaban, tiyak na hindi ako magiging isang taong nasa ultimate god status na kayang mabuhay ng 200 taon. Ang tanging hiling ko lang ay makita kang mamuhay ng masaya. Tumanggaw si Joanne at nagsalita, puno ng emosyon ang boses. Nay, kahit hindi ka manlaban, magiging martial artist ka na kapag naglinis ka na ng katawan mo. Mas malakas ka kaysa sa mga regular na tao, at least hindi ka madaling magkasakit. Siyempre, kung ganoon nga, naniniwala ako na kaya mong mabuhay ng mahabang buhay ng walang problema, Nay. Hinawakan ni Jack ang kamay ng kanyang ina at ngumiti. Sige, para sa iyo, sana ay magtagumpay ka sa lalong madaling panahon. Sinabi sa akin ng iyong ama na ang paghahanap ng paraan upang makapasok sa katayuang tunay na Diyos ay pinakamahalaga, pati na rin kung sino ang unang makakahanap ng paraan. Maaaring baguhin nito ang lahat sa hinaharap, at maaari nitong baguhin ang buong istruktura ng mundo ng paglilinang. Dapat kang magtrabaho ng husto. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang White at ang aming mga kamag-anak mula sa pamilyang Taylor na sumama sa amin ay umaasa sa iyo upang protektahan sila. Tumanggaw si Joanne at same time na nagsalita, pero naniniwala ako na makapasok ka sa ultimate god status. May magandang talent din si Selena. Sana maabutin ka niya at maging fighter din sa ultimate god status. Talagang magsisikap ako, Nay. Napakamot ng ulo si Jackie. Ngunit sa oras na ito, may ilang kabataan mula sa pamilyang puti ang pumasok. Young Master Jack, may 2 babae sa ibaba ng bundok na gustong makita ka. At may kasama silang mga anak. Agad namang nagsumbong ang isa sa mga kabataan kay Jack sa magalang na tono. Gusto nila akong makita. At may mga bata.
Natarante si Jack. Sinabi ba nila kung sino sila? Hindi. Sinabi lang nila na malalaman mo kapag nakita mo sila. 0. Sagot naman agad ng binata. Sige, pupuntahan ko sila. Kabanata 1565. Tumanggaw si Jack at sumagot. Sige, aalis na ako sa buhok mo ngayon at maghahanda para linisin ang katawan ko at maging martial artist sa lalong madaling panahon. Kagabi, tinuruan pa ako ng tatay mo ng ilang kaalaman tungkol sa cultivation arts. Bahagyang ngumiti si Joanne at umalis na. Sinundan ni Jack ang mga kabataan at mabilis na bumaba ng bundok. Pagbati, kataas-taasang mandirigma. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na babae ay may kanya-kanyang hawak na bata. Nang makita nila si Jack ay agad silang lumuhod. May ilang bodyguard sa likod nila. Ikaw, bakit nandito kayong dalawa? Kumalabog ang puso ni Jack nang makita ang dalawa. Minsan na niyang nakita ang dalawang ito noong ikasal siya. Ito ay ang dalawang asawa ni Fernando. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Sara at ang isa ay River. Hindi alam ni Jack kung paano ipapaalam sa kanila ang nangyari kay Fernando all this while. Isang buwan na ang nakalipas, sa wakas ay sinabi niya kay Lana na ipaalam sa kanila ang sitwasyon. Sa lahat ng ito, napuno siya ng panghihinayang at hindi niya alam kung paano niya masusuklian ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nangangailangan ng pera ngayon. Mayroon silang mas mababang antas ng paglilinang, ngunit sila ay nasa ika-7 o ika-8 baitang martial artist. Gusto niyang makahanap ng ilang oras para bisitahin sila at kunin. Nasabi na rin niya ito kay Lana. Hindi niya akalain na dadalhin talaga nila ang kanilang mga anak sa sandaling ito. Supreme Warrior, alam namin kung ano ang nangyari kay Fernando. Ang mga puwersang sumalakay sa kanya ay mga dayuhang puwersa, kaya't siya ay nag-ambag pa rin sa bansa at nagdala ng kaluwalhatian sa aming lupain. Nagawa naming mahanap ang aming paraan dito dahil hiniling namin sa Diyosa ng digmaan, si Lana, na bigyan kami ng direksyon. Gusto naming pumunta at makita si Fernando, at dinala namin ang aming mga anak. Naipit ang ekspresyon ni Sara nang magsalita siya tungkol kay Fernando. Nagsimulang ipikit ni Red ang kanyang mga mata. Maliit pa ang dalawang bata, mga 2 o 3 taong gulang pa lamang. Medyo nakakaawa sila. Supreme Warrior, wala kaming gustong istorbohin ka, pero gusto talaga namin siyang makita. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos namin siyang makita, aalis kami sa loob ng 2 araw. Nagmamadali ring tumunog si River, natatakot na baka hindi matuwa si Jack sa kanilang hitsura. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jack. Nais kong dalhin kayong 2 sa loob ng ilang araw, sabi niya. Ako ay abala noon, kailangan kong makilahok sa kompetisyon ng martial arts para sa mga kabataan sa 8 pangunahing pamilya, at pagkatapos ay pumunta sa 7 dangers upang maghanap ng kayamanan. Masyado akong abala kaya't wala akong oras upang makita ka. Napakabuti na nandito kayong 2 ngayon. Dito, huminto si Jack bago nagpatuloy, dahil nandito ka, dapat kang manatili. Maraming chi dito. Maaari mong linangin ng maayos ang iyong sarili dito. Ako ay mag-aayos ng tirahan para sa iyo, at ikaw ang aking mga kagalang-galang na panauhin dito mula ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi mamamatay si Fernando. Gagawa ako ng paraan upang maibalik siya. Maaari ba tayong manatili dito? Salamat, Supreme Warrior. Puno ng pananibik ang mga ekspresyon ni Sara at River. Of course, just treat this place as your own, and tell me if you need anything. I will also get Lana to pass some martial resources to you to help you cultivate yourselves. Sa ganitong paraan, sa oras na magising si Fernando, tataas ang cultivation levels mo. Hindi ba't mas maganda kung bibigyan mo siya ng surprise? Ngumiti si Jack at nagsalita sa 2, oh, right. And don't call me Supreme Warrior, anymore. Everyone calls me Young Master Jack here. You should call me Jack or Young Master Jack. Either one is fine. Salamat, Young Master Jack. Ngumiti si River, pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit ang mga Diyos ng digmaan, sina Lana at Ethan, ay nagsabi sa amin tungkol sa sitwasyon ng aming asawa. At palagi kaming nakikipag-ugnayan. Siya ay nasa kakilakilabot na kalagayan ngayon. Natatakot kami, natatakot na hindi na siya makakabalik. May pag-asa tayo hanggat hindi pa siya patay. Naikuyom ni Jack ang kanyang mga kamao. Siyempre, 1 taon at 7 buwan na lang ang natitira sa akin. Malamang natatagal lang ang cryo pearl bago matuno. Ngayon, alam ko na ang ilang mga kayamanan na makakapagligtas sa kanya kahit papaano. Siguradong mag-iisip ako ng isang bagay upang makuha ang mga ito kahit na kailangan kong punitin ang buong bansa. Kabanata 1566, napaluha ang 2 babae sa sinabi ni Jack. Si Sara Campbell, sa kabilang banda, ay mayroon pa ring mapait na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay nananaghoy, buntong hininga.
Hindi ito magiging ganoon kadali dahil sinabi rin ni Ethan Hayes na ang kailangan namin ay isang tableta sa ika-4 na baitang, habang ang dalawa pang mahahalagang bagay ay mga 3rd grade premium spirited na damo. Nabasa lang namin ang tungkol sa ika-4 at ika-3 baitang na mga item mula sa sinaunang aklat. Haha, nakikita namin ng mag-isa ang mga bagay sa ika-3 baitang ng elementarya kahit na sa pang-3 baitang, at mga item sa ika-4 na baitang. Sumigaw si River Harris, "Young Master Jack, alam namin na sinadya mong sabihin iyon para aliwin kami. Huwag kang mag-alala, pareho kami ni Sister Sarah na malakas ang loob. Tutal, matagal na kaming nagtagal sa larangan ng digmaan, at natuto kaming madaliin ang mga bagay sa buhay at kamatayan. Isantibin natin kung gaano kahirap para sa iyo na hanapin ang mga bagay na ito at tumutok lamang sa isang taon ng pagiging elementarya. Masyadong mahirap." Ang kanilang mga salita ay nagpabuntong hininga sa loob-loob ni Jack dahil alam niyang ito ay tunay na isang mahirap na gawain. Una, ang pagkakaroon ng mga mahahalagang bagay na ito ay isang isyu. Pangalawa, paano kung umiral sila at nahanap nila ang lahat ng iba't ibang sangkap na kailangan para sa tableta? Isa pa lang siyang 2nd grade intermediate alchemist, at napakabagabag na paglalakbay upang maging isang 4th grade elementary alchemist. Sa lahat ng oras na ito ay tinatakasan niya ang katotohanan ito. Maaari lamang niyang ulitin sa kanyang sarili, Lana, at sa iba pa na ito ay gagana ng walang kabiguan. Gayunpaman, ang pag-asa na magtagumpay ay kasing liit ng manalo ng 5 milyong lottery. Oo, mahirap, pero gagawin ko ang lahat. Paniniguro ni Jack pagkatapos ng sandaling katahimikan. Sige, itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito. Hanggat nabubuhay pa si Fernando, ako, si Jack White, ay hindi susuko sa kanya. Halika, hayaan mo akong dalhin ang lahat upang bisitahin siya. May naisip si River at idinagdag, bisitahin muna natin si Lana para matulungan niya tayong alagaan ang mga bata. Ayaw naming makita ng mga bata ang kanilang ama na nakahiga doon. Tumanggaw si Jack at mabilis silang inakay paakyat ng bundok. Nagayos siya ng matutuluyan para sa kanila bago inutusan ang kanyang nasasakupan na tipunin sina Lana, Ethan, at ang iba pang mga alagad. Agad na humakbang si Lana at sinabi sa dalawang babae, "Mga ate, binalak naming sunduin kayong dalawa pagkatapos ng ilang araw. Hindi ko akalain na makakarating kayo dito. Pinalis na namin ang lahat ng mga katulong sa aming bahay, at nagpasya akong sumama sa mga bata pagkatapos pag-usapan ito ng iyong Sister River. Plano naming bisitahin si Fernando. Medyo matagal na namin siyang hindi nakikita, at miss na miss namin siya." Mahina nang umiti si Sarah at sinabing, "Hindi namin gustong makita ng mga bata ang kanilang ama sa ganoong kalagayan, kaya tulungan mo kaming alagaan sila ng ilang oras, at titingnan namin mamaya." Oo naman, walang problema. Pumayag naman si Lana. Hindi nagtagal ay pinangunahan ni Jack ang dalawa upang bisitahin si Fernando. Nakaramdam si Jack ng mga alon ng pait sa kanyang puso nang makita niya kung paano kumilos sina Sarah at River pagkatapos nilang makita si Fernando. Umupo silang dalawa sa tabi ng makapal na ice layer at nagsimulang umiyak. Kabanata 1567. Hindi inakala ni Jack na ang gayong hindi sumusukong tao, isang taong may malaking kontribusyon kay Daxia, ay mauuwi sa ganoong sitwasyon at magiging alipin ng iba. Ito rin ay dahil nagmamadali ang kabilang partido na akitin si Jack para mapatay nila ito. Kung hindi, ang lakas ng buhay ni Fernando ay ganap na magkakalat pagkaraan ng ilang sandali hanggang sa puntong hindi na siya maliligtas. Kahit bumalik na siya sa kwarto niya, mukha pa ring nanlulumo si Jack na may malalim na pagsimangot sa mukha. Lumapit si Selena sa kanya at hinawakan ang mga kamay nito habang pinag-aaralan ang ekspresyon nito. "Mahal, huwag mong masyadong eye pressure ang iyong sarili, subukan mo lang ang iyong makakaya. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, naiintindihan mo ba? Kung hindi, natatakot ako na maapektuhan nito ang iyong kapangyarihang magsanay. Magiging mahirap kung makakaapekto ito sa iyong tagumpay dahil makakatagpo ka ng mga hadlang na mahirap lagpasan." "Sige, naiintindihan ko." Tumanggaw si Jack at nagpatuloy sa pagsasalita kay Selena. "Siya nga pala, Selena, binigyan kami ng mga kebelo ng bone marrow cleansing water na sapat para sa 10 tao. Nagamit ko na ang 4 sa mga bahagi bilang naibigay ko sa aming ina at ang iba pa ngayon. May sapat pa para sa 6 na tao, at naisip ko lang, dapat ba tayong bumalik sa Middle Province? Ipamahagi ba natin ang iba sa Sharon?" Ngumiti ng malumanay si Selena. "Oo naman. Maganda ang pakikitungo nila sa amin noon, at walang gaanong gamit para itago ang item na ito. Dapat kang bumalik at ibigay ito sa kanila, ngunit sa palagay ko ay babalik ako para magsanay para makalusot ako sa unang yugto ng demigod level sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, magagawa ko ng lumipad.
Mananatili ako sa bahay para samahan ang aming anak. Kaya't napag-usapan ko na rin sila ni River nitong mga nakaraang araw kasama si Sarah ilang araw, makikilala nilang mabuti ang pamilyang puti. Gamaan ang loob ni Jack, hindi niya akalain na ang kanyang asawa ay hindi kapani-paniwalang maunawain. Natatakot ako na baka malungkot ka dahil sa selos dahil plano kong ipadala ito kay Sharon at sa iba pa. Gayunpaman, umikot ang mata ni Selena nang marinig ang sinabi ni Jack. Bakit naman ako magseselos? Lahat sila ay mga kahangahangang babae. Dati, hinihiling ng nanay ko na makisali ka sa pamilyang George at Drake. Sino ang nakakaalam na ang pamilyang White ay isa talaga sa 8 pamilya ng anino at mayroon kang napakalakas na background. Mapait na ngumiti si Jack. Hindi ko akalain na babalik ako sa pamilyang puti balang araw. Naisip ko noong una na hindi na rin ako babalik sa pamilyang puti sa buhay na ito. Sinong mag-aakala na ang babaeng iyon, si Lily Lagorio, ang siyang humadlang sa paglalakbay sa lahat ng ito. Ngumiti si Selena at sinabing may malaking pangunawa, medyo pagod ka at nasa ilalim ng matinding pressure kamakailan. Ang sarap lumabas at magpahinga. Huwag kang mag-alala, kaibigan lang ang tingin ko sa kanila. Babalik ako kaagad, nakangiting saad ni Jack. Kinaumagahan, nagtungo si Jack sa Middle Province gamit ang kanyang lumilipad na espada. Naiinip na ako. Angal ni Tanya sa isang kafe na matatagpuan sa Middle Province. Nagtataka ako kung kumusta na ang lalaking iyon ngayon. Hindi na kami nakipag-ugnayan sa amin pagkatapos niyang pumunta sa Jean City, ngunit nabalitaan ko na nolipol na sila pagkatapos nilang makasakit ng malaking puwersa. Siguradong ayos lang siya. Si Ivan na nasa tabi niya ay napawi ang ngiti. Hindi ka dapat mag-isip masyado, Jack's incredibly capable. How can people like us be worthy of him? Bukod pa doon, si Jack ay may napakagandang relasyon sa kanyang asawa, kaya paano ito madaling matitinag? Hindi ba't iyon ang taong nahulog sa atin? Sumulyap si Tanya kay Ivan at sinabing may mapait na ngiti sa kanyang mukha, pinsan, sa wakas ay inamin mo na rin na gusto mo rin siya. Palagi mo itong tinatanggihan noon. Kabanata 1568, sa hindi inaasahang pagkakataon, napaikot ang mata ni Ivan kay Tanya. How dare you comment on me when you also acted the way before? Buti sana kung kasing tapang mo si Sharon. Kahit bagsak siya, at least umamin siya, di ba? Nakangiting sagot ni Tanya, tama at least mas marami siyang bagay na dapat tandaan sa kanya. Sinong mag-aakalang si Jack ang Supreme Warrior at may ganoong kalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban? Wala pang balita o chismis tungkol sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Baka namumuhay siya sa kawalan, kahit na. Sa sandaling ito, nakita talaga ni Ivan si Sharon na naglalakad kasama ang isang lalaki sa mga lansangan sa labas, at tila napakasaya niya. Tanya, tumingin ka dyan. Di ba Sharon yung babaeng yun? Bakit may kasama siyang lalaki? Hoy, bakit parang pamilyar ang figure ng lalaking ito? Hindi maiwasan ni Tanya na sumimangot habang nakatingin sa lalaki. Hindi nagtagal, nagpalitan ng tingin ang dalawa at sabay na napasigaw, Jack. Nako, siya nga. Bakit siya bumalik? Biglang tumayo si Tanya at naglakad papunta sa entrance ng cafe. Tanya, masama bang mag-barge forward na lang tayo ng ganito? Maaabala ba natin sila? Sa loob-loob na pagkasabik ni Ivan ay sinundan niya si Tanya ng maamo. Anong kinatatakutan mo? Magkaibigan tayo ni Sharon, bakit tayo mahihiya? Nais ni Tanya na makilala muli si Jack, at ayaw niyang mawala ang ganoong pagkakataon matapos itong makita muli. Bagamat alam niyang walang kinikimkim na damdamin si Jack para sa kanila, makukontento pa rin siya kahit na muling makausap si Jack. Jack, Sharon. Huminto si Tanya at tinawag sila pagkatapos tumakbo ng ilang hakbang pasulong kasama ang kanyang mga bodyguard. Sabay na lumingon sina Jack at Sharon na parang nagulat. Jack, ikaw talaga, bakit ka bumalik? Natuwa si Tanya nang makitang si Jack nga iyon. Bago pa man maipaliwanag ni Jack, bumantong hininga si Sharon, hanap sana kayong dalawa. Sinong mag-aakalang magkikita tayo sa lansangan? Kababalik lang ni Jack at bumisita sa bahay ko, at handa siyang pumunta sa inyo. Totoo ba? Alam mo pa na dapat mo kaming bisitahin. Si Tanya ay nagsuot ng hitsura ng hinala ngunit nakaramdam ng pagkahilo sa loob. Kahit kaibigan lang ang tingin sa kanya ng lalaking ito, mas mabuting alalahanin siya nito kaysa kalimutan siya. Siyempre, mayroon akong isang bagay na gusto kong ibigay sa lahat. Ngumiti si Jack, nagkataon lang na mayroon akong isang mahalagang bagay na sapat para sa isang pares ng mga tao, kaya naisip ko kayo. Kaya't bumalik ako, handa akong ibigay ito sa iyo. Talaga. Nakakatuwa na naaalala mo pa rin kami, ang mga dati mong kaibigan. Wika ni Ivan sabay roll of her eyes. Medyo gabi na, bakit hindi tayo maghanap ng lugar na mapaghahapunan? Sige, ito ang magiging treat ko.
Magtere na at maghanap tayo ng makakainan. Aabutin natin ang mga lumang panahon sa pagkain. Tumango si Jack. Hindi nagtagal ay nakahanap ang grupo ng isang hotel at nag-order ng mesa na puno ng pagkain. Kabanata 1569. Nga pala, Jack, narinig namin ang balita na pumunta ka sa Jane City nang umalis ka at pati na rin ang tinatawag na Swallow City, tama ba? Tanong ng curious na si Tanya ilang minuto pagkatapos nilang kumain. Tumango si Jack sa kanya ikinwento ang mga nangyari nitong ilang araw habang umiinom. Pagkatapos nilang magsalita, naglabas siya ng 3 maliliit na bote ng porselana at inilagay sa harap ng 3 babae. Ito ang nabanggit ko. Ito ay isang mahalagang bagay na may kakayahang maglinis ng katawan at gawin kang martial artist, na nagpapahintulot sa iyo na sumali sa paglalakbay ng pagsasanay, ang bone marrow cleansing water. Idagdag mo lang ito sa mainit na tubig at ibabad ang iyong sarili sa tubig sa loob ng kalahating oras, ngunit mas mabuti kung ang iyong kasambahay ay maaaring magbantay sa tabi mo dahil baka sumakit ito sa paglipas ng panahon. Natatakot ako na mawala ang sakit sa iyo. Hindi mahalaga kung ito ay masakit o hindi. Ang sarap makapagsanay. Kinuha ni Tanya ang maliit na bote ng porselana sa kanyang harapan habang nag-aapoy ang kanyang mga mata sa determinasyon. Oo. Hindi mahalaga kung gaano ako kalakas hanggat kaya kong magsanay. Ang pagiging grandmaster sa isang lugar tulad ng Middle Province ay nangangahulugang hindi lahat ay maaaring manggulo sa akin. Si Ivan ay parehong masaya at mukhang ganoon din nagpaputok. Mayroon pa akong 3 bote dito, kaya dapat bawat isa ay kumuha ng tig-iisang bote. Ang mga hindi pa masyadong luma ay magagamit na ito. Maaari mo itong ibigay sa iba sa hinaharap. Inilabas ni Jack ang natitirang 3 bote at inilagay sa mesa. Iyan ay labis na isinasaalang-alang kung gaano kahalaga ang mga ito. Mas marami kang ibinibigay sa amin kapag nabigyan mo na kami ng isang bote. Wika nang nahihiya na si Sharon. Pinag-isipan ito ni Tanya at sinabing, tama, Jack. Hindi ba masyadong maganda ang pakikitungo mo sa amin? Oo nga pala, alam ba ito ng asawa mo? Hindi ba siya magiging malungkot? Haha, okay lang, nasabi ko na sa kanya ang tungkol dito. Makukuha niyo lahat. Naghanda na rin ako ng kopya ng martial art technique, ilang spirited grass, at iba pang gamit. Dapat sapat na para sa lahat na magsanay ng 1 hanggang 2 taon. Ngumiti ulit si Jack at nilabas ang martial enhancement material bago binigay sa kanilang 3. Jack, ikaw, napakabait mo sa amin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Lumapit si Sharon kay Jack na namula ang mukha at sinabing, baka mahirapan tayong magkita sa hinaharap. Pwede ba akong may akap? Gustong tumanggi noon ni Jack ang mungkahi ngunit nabigo siya dahil tinamaan siya sa umaasam ngunit nakakaawang ekspresyon ni Sharon. With that, tumayo siya at nag-unat ng mga braso. Lihim na natuwa si Sharon. Agad siyang sumugod sa mga bisig ni Jack na nahihiya at niyakap ito ng mahigpit. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Sharon ang namumuong kahihiyan sa kanya na nagpa-atres sa kanya na namumula ang mukha. Ako, gusto ko rin ng yakap. Biglang tumayo si Tanya at galit na naglakad, niyakap agad si Jack. Nag-alinlangan pa si Ivan nang makita niya kung gaano ka-proactive si Tanya. Napatingin siya sa wine glass sa harap niya bago nagsalin ng isang buong baso ng alak para sa sarili. Nilamon niya ang lahat ng 1 beses bago tumayo. Baka hindi na natin siya makita sa buhay na ito kapag umalis na siya. Gusto ko ring yakapin ang Supreme Warrior. Nahihiya si Jack pero nakatayo lang siya doon at hinayaan ang 3 babae na magpalitan saglit sa pagyakap sa kanya. Ang lahat ay nagkaroon ng kanilang patas na bahagi ng inumin bago sila umalis sa hotel. Pinauwi na rin ni Jack ang 3 bago nagpalipas ng gabi sa hotel. Kinaumagahan, umalis siya sa Middle Province gamit ang kanyang lumilipad na espada. Hindi, napigilan ni Jack na huminto nang lumipad siya patungo sa gilid ng Middle Province. Lumingon siya at sinulyapan ang pamilyar na lungsod. Umaasa ako na kayong 3 ay makahanap ng isang taong angkop para sa iyo at mahalin kayong 3 ng buong pagmamahal. Kabanata 1570. Di nagtagal umalis si Jack sa Middle Province at bumalik sa White Family. Matapos bumalik sa pamilyang puti, pinag-aralan niya ang bolang bato na iyon sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ng lahat, hindi lang niya naabot ang rurok ng True God Realm, kundi napakatatag din sa realm na ito. Sa makatuwid hindi na kailangang linangin, at kung ano ang mayroon siya ay maraming oras. Sa kasamaang palad, pagkatapos pag-aralan ang batong bola na ito sa loob ng 2 araw, wala siyang natutunan dito maliban sa katotohanang sinisip-sip nito ang nakapaligid na aura dito sa lahat ng oras. Mukhang dapat akong pumunta sa Divine King Clan at magtanong, bagamat natatakot ako na kung magpadala ako ng isang tao upang magtanong, walang kapaki-pakinabang mula sa pagtatanong na iyon.
Hindi napigilan ni Jack na mapangiti ng mapait matapos itong isipin ng ilang sandali. Wala siyang gaanong oras, hindi siya naglakas loob na magantala, kahit isang araw pa siyang maantala, mas malalagay sa panganib si Fernando. Pinaplano mo bang pumuntang mag-isa, o magdadala ka pa ng mas maraming tao? Masyado bang mapanganib para sa isang tao? Paano kung, pagdating ng panahon, gusto ng mga tao mula sa Divine King Clan na agawin ang bolang bato mo, ano? Nang marinig ang mga salita ni Jack, medyo nag-aalalang tanong ni Selena. Pupunta lang akong mag-isa, huwag kang mag-alala, ang Divine King sect na iyon ay mayroon ng 3 itlog sa kanilang mga kamay, hindi mo na kailangang kunin ang isang ito mula sa akin, bukod pa, sa aking kasalukuyang lakas, hindi ganoon kadali para sa kanila na panatilihin ako doon. Napangiti si Jack nang pumunta siya sa Blackwind Island na iyon noon, hindi pa masyadong matatag ang kanyang kaharian, hindi pa siya ganap na naka-adapt sa bagong tumaas na kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit kahit na ganoon, madali niyang napatay ang malalakas na tao na may peak na True God Realm cultivation. Ngunit ngayon ang kanyang kaharian ay mas matatag, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay ilang puntos din na mas malakas, kaya kahit mag-isa siyang pumunta, wala siyang dapat ikatakot. Bueno, halos 20 araw ng hawak ng kabilang partido ang 3 bolang bato na iyon, tama, at sa napakaraming tao sa kanilang Divine King sect, tiyak na higit sa isang tao ang nakatitig sa mga bolang bato na iyon, kaya mabuti para sa iyo na pumunta at magtanong. Sabi ni Selena pagkatapos mag-isip, tumango siya. Sa tanghali kinabukasan, sa Divine King sect, ilang matatandang lalaki, na pawang nakatitig sa 3 bolang bato sa kanilang harapan, ay patuloy na nag-aaral sa kanila, at pagkatapos ng kalahating araw na pag-aaral, isa-isa, patuloy silang umiling-iling. Hoy! Walang gaanong pag-unlad, maliban sa pag-alam na ang bolang bato na ito ay aktibong sumisip-sip ng aura, walang iba pang mga pahiwatig. Ang mga kakaibang rune na ito, hindi rin natin mabasa, ang mga pattern na ito ay konektado sa kanila, hindi ito maaaring maging isang uri ng pagbuo, tama. Ang unang elder ng Divine King Clan, matapos tingnang mabuti, ay hindi maiwasang mag-isip-isip. Guro, isang grupo ng mga tao ang lumabas, sinasabing hinahanap kanila, mayroong 80 o 90 tao dito, bawat isa ay may antas ng paglilinang na hindi mababa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, lumipad ang ilang alagad ng sekta at agad na nagulat. Napakaraming tao. Sinabi ba nila kung anong uri sila ng mga tao? Kumunat ang noo ni Master Yates at agad na iniligpit ang bolang bato na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Ang unang elder ay tumawa at sinabi, hindi na kailangang hulaan, ito ay malamang na mga tao mula sa ibang mga kapangyarihan ng pamilya, kamakailan lamang ay may mga taong dumarating na gustong magtanong sa iyo kung mayroon ka bang ni-research. Hindi, kahit na bumisita ang ibang mga angkan o sekta, kadalasan ay hindi sila sama-sama sa napakaraming tao, nakakahiya para sa kanila na sumama sa napakaraming tao. Kahit na gusto nilang magbantay laban sa ating Divine King Clan, kung gayon ay dapat nilang hayaan ang iba na maghintay sa bundok na hindi kalayuan. Hindi na kailangang sumama sa napakaraming tao, hindi pa banggitin ang napakaraming eksperto. Si Master Yates, gayunpaman, ay umiling. Ang lalaking dumating upang iulat ang balita, gayunpaman, ay mapait na ngumiti at itinaas ang kanyang kamay sa mga tao. Guro, ang sabi ng kabilang partido, malalaman mo kung sino siya kapag nakita mo siya, may sinasabi tungkol sa pagiging matandang kakilala, hindi ka lang niya nakita sa loob ng maraming taon, kaya binisita ka niya. Isang matandang kakilala. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.